na, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawala ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa na hindi naman ito nangangalo niya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hinihiwalayan ay nangangalo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Biyernes tayo, araw ng ating pong Hesus Nazareno. Araw din na tayo magpasalamat sa Kanya at dumudulog ng mga biyayang kinakailangan natin. Araw din tayo ngayon na tayo ay magninilay-nilay. Gaano ba tayo katapat sa Panginoon? Ang katapatan na mula sa Hebreo ay imona. At dahil ang ating mga pagbasa ay sa Kailukong Griego, ang katapatan ay pistotita, na nasali naman sa Latin, fidelitas. Kaya mayroon tayong salitang Espanyol na fidelidad, o sa ating salita, katapatan. Ano man ang iyong salita, ang katapatan natin sa Diyos ay napakahalaga. Si Elias, napakatapat sa Panginoon. Pero dahil sa kanyang katapatan, siya ay kailangang magtago, at nagtago siya sa isang yungib o isang pook na kung saan doon siya muna mananatili, sapagkat siya hinahabol dahil siya ay nagsasaksi kay Yahweh na tunay na Diyos at nagkaroon ng alay doon sa bundok Carmel. Pero ng araw na yon ay tinanong siya ng Panginoon na lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok. Dahil hinahamon si Elias at nag-intay siya ng pagnanahan o pagpapahayag ng Diyos sa kanyang pagnanahan.
may lindol, may malakas na hangin, at anumang mga pangyayari sa kapaligiran, pero hindi napahayag ang presensya ng Diyos. Pero ngayon sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 19, versikulo 12, mayroong banayad na hangin. Sa original na pagkasulat nitong banayad na hangin ay Kol Dimama. Kol Dimama, kung iyan ay ating isalin, ay ito yung tinig na malalim at banayad o banayad na tinig mula sa kalaliman. Kol Dimama. Ito yung tinig ng Diyos. Banayad, hindi nakakatakot sapagkat siya'y matapat at nagpahayag siya kay Elias na naging matapat. Dito sa ating Ebanghelyo, ang katapatan natin ay ang pagkaroon ng buhay na may moralidad na mas mataas kaysa maihambing sa mga Parisiyo at mga Eskriba. Sapagkat kung tingnan ang mga batas o kaya ang kautusan, sinabi lang na ang pagsunod sa mga Eskriba at mga Parisiyo ay hindi sila mapababilang sa paghahari ng Diyos sapagkat iba ang kanilang mga pagpapahayag ng pananalig sa Diyos. Sila ay matapat lang sa mga nakasulat na kautusan. Kaya sabi ng ating narinig niyo nung una na iniutos, huwag makikiapid. Pero ang sabi ng Panginoon, maski nasa isip ka lang, ikaw ay nagkasala at nakikiapid na. Kaya sinasabi pa niya, napakalakas yung hamon ng Panginoon. Kung ang mata o ang kamay mo ay sanhi ng pagkakasala, dukutin mo. Tingnan mo yung katabi mo, kumplito ba sa mata o kamay? Pero hindi tayo ganun kalupit. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na tayo'y maging tunay na matapat sa Kanya. Maging matapat sa Kanya na kung saan atin rin bigyang proteksyon ang magandang relasyon sa pamilya at sa tao. Bawal ang diborsyo. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, kung sino yung mag-asawa ng hinihiwalayan, siya'y nangangalunya. At tayo pa naman sa Pilipinas, na noong Lunes, 10 ng Hunyo, ay ipinasa na sa Senado ang House Bill 9349 na tinatawag na absolute divorce sa Pilipinas. Maraming pumalakpak dito, pero hindi po kami sa simbahan sapagkat klaro po ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 10, verso 9, kung ano ang pinag-isa ng Diyos, hindi dapat hiwalayin ng kahit sino mang tao. Sapagkat ang lahat ng ginagawa natin ay siyang pagrebelde sa Diyos. Kaya magkaroon ng diborsyo. Ang siyang pagtingin ng mahalay sa kapwa sapagkat wala ng respeto sa kapwa-tao. Ang gusto ng Diyos na kailangan tayong maging matapat. At kung tayo maging matapat sa Kanya, magkaroon tayo ng malinis na puso. Upang magkaroon ng malinis na puso, kailangan ng ating puso ang maghari doon at ang magbigay ng tunay na gabay sa atin. Ang maghari ay ang Diyos at ang Kanyang salita. Ang ating mga isipan, sapagkat dadaan po sa ating isipan ang lahat, ang ating mga pag-isip, ang ating mga salita, ang ating mga gawa, ang ating mga hangarin, kailangan ring linisin upang hindi tayo magkaroon ng isang masama na pakikitungo o kaya paningin sa ating kapwa-tao. Yon ang pagiging matapat. Imuna o pistutita o fidelitas. Ang pagiging matapat sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, maging matapat ka sa Diyos. Maging matapat tayo sa Diyos, madaling sabihin, pero matapat ka ba sa iyong pamilya? Matapat ka ba sa iyong pagmamahal sa mahal mo sa buhay? Matapat ka ba sa iyong trabaho? Matapat ka ba sa iyong bukasyon?
ang ating katapatan sa Diyos ay magkaroon ng sukatan. At ang sukatan ay matapat tayo sa kahit anong paraan. Matapat sa ating relasyon sa isa't isa, lalo't higit na sa tahanan o sa pamilya. Matapat sa ating mga trabaho at mga tunguhin sa buhay. Higit sa lahat, matapat tayo sa ating Panginoon sapagkat siya'y magliligtas sa atin. Yung gustong magkaroon ng kaligtasan, pumalakpak ng malakas upang ating ipahayag ang ating katapatan sa ating Panginoon. Tayo'y matapat sa Kanya sapagkat siya'y una sa lahat matapat sa atin. Una sa lahat, siya'y nagmahal sa atin. Ganun po katapat ang Diyos. Puspos niya ng katapatan at dakila ang Kanyang pag-ibig sa atin na rapat lang na siya'y dapat nating mahalin, na rapat lang na tayo'y magmahal ng buong katapatan sa Kanya. Amen? Purihin natin ang Diyos.